Tinalakay sa pagdinig ng Committee on Ways and Means ang ilang mahalagang nagawa at napagtagumpayan ng komite sa 19th Congress. Kumuha naman tayo ng update kay Zai Chua live rin mula sa Batasang Pambansa. Zai! Yes, Princess, kanina sa ginanap na pagdinig ng Ways and Means Committee, ibinahagi nila ang kanilang mga accomplishments report para sa 19th Congress. Masusing binusisi ni outgoing Albay 2nd District Representative Joey Salceda ang naging accomplishment report ng Committee on Ways and Means. Dito, tinalakay ang pagkakaroon umano ng underspending ng ilang lokal na pamahalaan. Batay sa pagdinig, umakyat sa 36% ang nooy 28% na underspending na LGUs pagkatapos ng Mandanas-Garcia ruling. Anila, makakaapekto ito para sa panukalang budget sa susunod na taon. Ang 2019 Mandanas-Garcia ruling ng Supreme Court ang nagtaas ng net tangible assets per share na LGUs sa 40% na pambansang buwis na nakolekta ng Bureau of Internal Revenue o BIR. Tinalakay din ng komite ang pagbaba ng koleksyon ng buwis sa tabako mula 176.5 bilyong piso hanggang 134 bilyong piso. Sa loob ng 3 taon, nawalan umano ng 76 bilyong pisong buwis sa tabako ang gobyerno dahil sa paglipat sa vape ng mga smokers. Pinag-usapan din ang Republic Act No. 12214 o ang Capital Markets Efficiency Promotion Act o CMEPA na inaasahang magpapahusay sa stock market ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagbabawas ng mga gastos ng transaksyon, pagpapalakas ng aktibidad sa pangangalakal at pagtaas ng liquidity. Ibinahagi din ng DOF ang 7 pangunahing reforma sa buwis sa ilalim ng CMEPA. Una, ang pangkahalatang pagpataw ng 20% final tax mula sa interes. Pangalawa, ang pagbaba ng stock transaction tax o STT sa 0.1% at paggamit ng parehong buwis sa mga interes na nakalista sa Foreign Stock Exchange. Pangatlo, ang pag-ayos ng Documentary Stamp Tax o DST sa ilang partikular na transaksyon at produkto sa pananalapi. Pag-alis ng exemption sa excise tax ng mga pickup trucks, pagpapawalang bisa sa exemption sa buwis sa passive income sa ilalim ng iba't ibang espesyal na batas, pagbibigay ng karapatan sa employer sa karagdagang 50% tax deduction para sa kontribusyon para sa PERA ng mga empleyado at 7, exemption sa income tax sa mga project-specific bonds at kita mula sa pagtubos ng mga Unit Investment Trust Funds o UITF. Yes, Princess, kinilala naman ang Ways and Means kanina bilang isa sa top 3 committees mula sa mahigit 60 committee sa Kamara na isa sa may pinakamaraming pagdinig at malaking accomplishments sa pagpasa ng mga batas sa 19th Congress. Mula dito sa Kamara, balik muna sa iyo. Maraming salamat, Zai Chua.